kumpirmado po, mga kaboses, mga kababayan, na ito pong si Senator Villanueva raw po idadalo, sa special session ng Senado, mga kaboses, mga kababayan. Ako po, si Villanueva na miyembro po ng Cayetano Black, kabilang po sa mga umabsent dahil po hindi po nila ni-recognize yun pong bagong Senate leadership na binuo lamang po, mga kaboses, mga kababayan, ng 12 miyembro ng Senado. Which is, hindi po nila ni-recognize kasi nga, dapat 13 yung quorum bago magbago ng Senate leadership. Ito po'y matapos na bumaliktad rin po si Chis. Si Chis Escudero. Mga kaboses, mga kababayan. Ano po? Ang tanong natin ngayon, ito bang si Senator Villanueva babaliktad rin ba? Ito po ba'y pahiwatig ng pagbaliktad? Mga kaboses, mga kababayan, magre-react po tayo regarding po dito sa statement ni Senator Villanueva kung ano po yung reason kung bakit po siya dadalo. Diyak po'y sasakit po ang puso nito ng Cayetano Black, mga kaboses, mga kababayan, at lalo na po ng mga supporter po nila, mga kaboses, mga kababayan. Ang dami na pong nagagalit kay Senator Villanueva No, sinasabi na po ng iba na wala na, nakapagmaleta, ganon. Mga kaboses, no, sinabi po ng iba, mga kaboses, mga kababayan, na ayun, tumambling na. Tumambling na. At baka raw po ito pong si Senator Villanueva ay ang magiging pong kingmaker, kumbaga. Ano po, mga kaboses, mga kababayan, na kukumpleto po sa 13 na quorum, mga kaboses, mga kababayan, doon po sa new majority para tuluyan na pong madeklara yung bago pong grupo, mga kaboses, mga kababayan, ng bagong mayorya. Ano po? At mga bago pong posisyon, no? Mga bagong na-install na posisyon doon po, mga kabrigada sa Senado. Including, ang delikado nito, mga kaboses, kung pagbobotohan po mamaya, ito pong bagong Senate President. Pero kahit ganun pa man, mga kaboses, mga kababayan, nagiging ano pa rin di ba? Kung hindi dadalo si Senate President Alan Peter Cayetano, uupo pa rin, no? As acting Senate Pro Tempore Win Gatchalian, which is siya po yung nirecognize ngayon, even na Malacanang, di ba? Pero yung grupo ni Cayetano, yung Cayetano Black, ay hindi po nila nirecognize, including Senator Villanueva. Kaya po nagtataka po tayo, bakit biglang dadalo itong si Senator Villanueva na alam po natin na tinutuloy siya po nila at pinaglalaban po nila na hindi po balido yun pong 12, mga kaboses, mga kababayan, na quorum. Narito po ang rason ni Senator Villanueva. Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. Una po, maghahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment. Lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin, klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan.
Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Ayan. Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at para sa bayan. Maraming Ayun, mga kaboses, mga babayan. Villanueva, hindi pwedeng puro away na lang sa Senado raw po, mga kaboses, mga kababayan. Dapat raw po ituloy ang trabaho. Di ba po? Para pong pinapakita niya na talagang ihinto na yung away na yan kasi marami pa tayong gagawin. Di ba? Pero alam naman po natin, may masasabi talaga sila na mga reason, mga kaboses, mga babayan. Hindi naman po natin mabiblame po yung taong bayan na makikita po sila na parabagang bumabaliktad, di ba po, mga kaboses, mga kababayan. Hindi po natin alam kung talaga bang babaliktad, mga kaboses, mga kababayan. Pero sa ngalan po, na hindi po, baga kumalas siya no, doon sa ideya, mga kaboses, mga kababayan, ng kanila pong grupo ng Cayetano Black. Yung Cayetano Black, isinusulong nila na sila pa rin. No, yung lalo na sina Loren Legarda, sinusulong ni Loren na siya pa rin ang pro tempore, mga kabos mababayan. May blue ribbon rin sila, 'di ba? May grupo rin sila, mga kabos mababayan, at hindi po nila rin nire-recognize yun pong 12, mga kabos mababayan, na nag-change po ng leadership. Now, in case po na ito pong si Senator Villanueva ay talagang dadalo, mga kaboses, at present po siya doon po sa Senate session, baka po ang mangyari, mga kabos mababayan, na kasi kung kukumpleto siya 13, pang 13 siya di ba, mga kabos mababayan, baka po mas lalong pagtibayin ng grupo po noong pong new majority raw po na sinabi po nila, na grupo po nila Risa Ontiveros, nila Kiko Pangilinan, ano po, baka siya po yung pagbibigay tibay doon po sa posisyon po nila, mga kabos mababayan. Ang hindi lamang po mapapalitan talaga is ito pong si Senator Alan Peter Cayetano. Di ba po? Kasi po, dapat po kasi yung Senate leadership ay kailangan bobotohan po ng majority of all its members. 24 po yung membro ng Senado, 13 yung kailangan para rin pagbotohan. Yan po hindi po natin alam kung talagang may magbabago po sa pagdalaw po nila sa mga sesyon, mga kaboses ng Senado. Ano po? And isa pa dito, talagang alam naman po natin na numbers po yung labanan dito, di ba po? Numbers po palagi, diba? Sa impeachment, lalo na po, mga kaboses, mga babayan, dyan po sa mga rules. Ito pong malaki pong ambag, ito pong pagka-13 po ni Villanueva, mga kaboses, mga kababayan, doon po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasi po, pwede po na mangyari na talaga pong pwedeng maging presiding officer itong si Win Gatchalian kasi nga pagtitibayan ng ating ng majority doon sa Senate, mga kaboses, mga kababayan. Alam po natin yan na meron pong ganon. Yan po, mas malakas talaga kapag majority kayo doon, mga kaboses, mga kababayan. Ang problema nitong grupo nila Cayetano ngayon, ano po, wala si Jinggoy, di ba? Wala na rin si tawag nito si Senator Bato de la Rosa kasi nga nagtatago. Maliban na lang kung dadalo ito si Senator Bato, medyo lalakas pa. Wala na rin itong si Chis Escudero na una na pong bumaliktad, mga kaboses, mga babayan. At kabilang nga siya sa bumoto, mga kaboses, doon po sa pagbago po ng leadership po dyan sa Senado. At lalo na po, wala na po si Villanueva. Ilan lang po matitira? Ano po, mga kaboses, mga babayan? Yan po yung mga gerang politika dyan po sa loob ng Senado. Sinabi po niya na wag puro away, pero yan lang yung direksyon di ba, mga kaboses? Kaya maraming naglaaway-away dahil po sa legal na usapin, mga kaboses, mga babayan. Yung katanungan na lamang po, titira, ito bang si Villanueva ay talagang babaliktad? Pero kung sa side po ng mga Duterte supporter ay parang bumaliktad na talaga ito si Villanueva, mga kaboses, mga babayan. Kasi dadalo siya no? Kumbaga siya lang po yung kakalas doon po sa ideya ng grupo po ni Cayetano, mga kaboses, mga kababayan. So alamin po natin no, sa susunod, exciting ito, mga kaboses, mga kababayan, kung ano po yung mga mangyayari pa sa susunod, lalo na po nitong
babaliktad na po si Villanueva, mga kaboses, mga bayan, o lilipat na po Senator Villanueva o dadalo po, mga kaboses, kung dadalo po siya sa Senate, no? Sa Senate session, special session, mga kaboses, mga kababayan. And then, alam po natin, no, na may mga nagpre-predict na po dito. Kasi nga raw po, ito pong si Villanueva may kaso, si Chis Escudero meron din po kaso, mga kabos. Alam naman natin yung sa Pilipinas, sa kung sino po yung di ba? Yung sino yung mga powerful, yun po yung talaga po, mga kabos, mga bayan. Sino pong yung weak, yun po yung maiipi talaga. Kung sino yung powerful, sila po yung ligtas. Ano po, pero hindi po ibig sabihin yan na talagang hindi natin na paiimbestigahan at hindi po talaga magkaroon ng accountability dahil lamang po may posisyon at may power, mga kaboses, mga kababayan. Lalo na po sa ginagawa po mga investigasyon sa flood control, mga kaboses, mga kababayan, na nangyayari po sa timbayan na grabe po yung korupsyon. At may nilabas rin noon na statement si Senator Erwin Tulfo na meron pa raw pong babae. May isa pa pong babae, mga kaboses, mga babayan, na posible daw pong lumipat sa kanila at sumama sa kanila. Naku po, kung gano'n, 14 na. Sa next episode po natin, pag-uusapan po natin yan, mga kaboses, mga kababayan, kung sino yung babae na iyon. Ano po? Ganito tayo dito sa Pilipinas, balimbingan na. Kayo po, mga kaboses, mga kababayan, ano po yung reaksyon? Yun po yung pananaw natin, kukumpleto talaga si Senator Villanueva, mga kaboses, mga kababayan, doon sa 13. So, na quorum sa Senate, mga kaboses. So, ayun. Kayo po, ano po yung reaksyon, opinion at suggestion po ninyo regarding po sa atin pong napag-usapan po ngayong araw, mga kaboses, mga kababayan. Sa tingin nyo, babaliktad si Villanueva o magiging independent po siya, mga kaboses, mga kababayan? Comment nyo po sa baba. Maraming salamat po. Ako po si Kaboses Wins at kayo po yung nanunood dito sa Standpoint Analysis. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and bye-bye. Standpoint with Kaboses Wheels.